Good day mga ka-adventure. May nakikita po kayong tubuan ng niyog. Yung ganito pong tubuan, madalas po ay itinatanim. Pero alam niyo po ba na yung ganitong tubuan ng niyog ay the best pong gawing mantika o langis. Langis po na atin pong iginigisa, pinapamprito o pinapanluto. Alam naman po natin na ang langis ay nagmumula din sa kopra. Pero alam niyo po ba na pwede po tayong makagawa ng langis gamit po ang ganitong tubuan ng niyog. Baka lang po kasi sa mga bagong henerasyon ngayon ay hindi po nila alam na pwede pong gumawa ng langis galing sa niyog. At ang pinaka-the best pong gawin ay yung ganitong niyog. Ganito po ang itsura. Kailangan po natin ng mga 15 piraso po or 15 pieces po ng niyog para po kayo din. Ibig sabihin po 30 baak. Pagkatapos po kayo din, kailangan lang pong pigain. Pagkatapos po ay patindagin natin yung gata. Yan po, makikita po natin na umilalim na po yung tubig, tapos umibabaw po yung nagmamantika na gata. Yan lang po ang ating gagawin. Siguro magagawa natin yan ay pwedeng maghapon or magdamag, depende kung anong gusto nyo. O pwede rin naman 4 hanggang 6 na oras mong papatindagin ang gata para umibabaw na ang nagmamantikang gata. Ang purpose po ng ganito para po hindi po matagal ang pagluluto ng gata para maging langis. Pwede rin naman po wag nang patindagin pero medyo matagal po itong lutuin kapag nasa apoy na. At kapag po napatindag natin, mas mabilis po natin siyang maluluto. 1 oras lang po mahigit ay maluluto na po iyan. Gaya po ng nakikita ninyo, ito po ay akin ang isinalang sa apoy. At sa mga unang minuto ay ayan po, nakikita po natin ang pagkulo niyan. At makalipas po ang ilang minuto muli ay ayan. Ito po ang naging itsura. Ito po ay libre na po tayong bumili ng langis kapag po nasa bukid tayo gumagawa tayo ng ganito. Dahil po dito kasi sa bukid, minsan nagkalat-kalat lang po ang mga ganitong tubuan. Minsan naman po sa pagkukopra, marami po kayong makikitang ganitong tubuan. Ay kaysa naman po isama nyo pa sa pagkopra ay napakanipis na, ay gawin nyo na lang pong langis na ganito. Ako po ay madalas gumagawa ng ganito kapag po kami nagkukopra. At talaga po minsan ay halos 1 galon po ang aking nagagawang ganito. Dahil hindi po mahirap kayo din kaysa po dun sa talagang niyog na yung makakapal pa. Kung naaamoy nyo po ang langis ay talaga pong napakabango. Pwede rin pong kainin ang latik, depende po kung gusto po ninyo. At ayan, talagang amoy na amoy ko na sa pagkakataong ito ang napakabangong langis. May mga tao pong ayaw nilang ipanggisa ang ganito, pero para po sa akin mas gusto ko po yung ganito dahil alam ko po na talagang purong natural po ang langis na ito. Wala pong chemical. Hindi po siya maanta. Hindi po siya maamoy. Matapos pong hanguin yung langis at saka po palamigin ay ayan, isinalin ko na po ito sa bote. At ayan, para po hindi umanta ang langis, ang ginagawa po namin minsan ay nilalagyan po namin ng asin. Halos buwan na po ang langis namin, minsan ay hindi rin po ito umaanta. Maraming salamat po sa inyong panonood. Sana po ay kayo ay ma-experience nyo rin pong gumawa ng langis ng niyog. Ito po ay natural, napakasustansya po para sa ating magandang kalusugan. Salamat!